what to expect this afternoon. We will have our breakout sessions. I'll be introducing in a while kung sino-sino yung magiging facilitators natin per breakout session. The idea is to give you, mas bigyan kayo ng targeted na learning. Yung hindi mo na kailangan, since limited yung ating time, kung ano yung position at ano yung mga skills or necessary na processes that you have to learn more in a more focused manner, yun ang inyong papasukan mamaya. Depende sa nature. Sino ba dito yung hindi, medyo kakaiba yung kanilang position? Sa UWAPSA, medyo kakaiba yung mga title eh. But, alam nyo ba, aware naman kayo kung ano yung scope ng inyong trabaho? Because that will be crucial in choosing which breakout session you will be entering. So, hindi kayo basta, saan na lang mapasok? Hindi man pwede, no? So, kasi depende nga dun sa magiging, magiging role nyo, primary role nyo, you will have different activities na kailangan nyong gawin. Sige, so I think I can introduce na our coach, yung mga coach natin. Ayan, ay isa na po. Naku, nawala na ako. Ayan, mga coach natin. Ayan, get to know your breakout session facilitators. Ayan. So, mamaya kasamahan na natin ng wala talaga magkakamera sa inyo. Ano ba? Ayan, meron pala mga nakakuhan ang matampuhin eh, no? Ayan. So, for our room A, ayan. Ready na kaya yung yung recording mo, sir? Ready ka na ba pagka pumasok yung mga tao dyan sa room mo? Ayan, so for the room A, dito papasok ang mga president, vice president, senate president. Sorry, bakit may ganun? Governors at saka vice governors. Or kung ang trabaho niya, alam ko sa UWAPSA may parang chapter president ba yung tawag doon? Andito ba yung president ng UWAPSA? Tapos marami kayong VP eh. So, kung ang trabaho mo is primarily pagpapatawag ng mga meetings, oversight, dito kayo, yung mga executive na tasks, as in dito kayo papasok. Ang ating facilitator for room A is Mr. Valiant, Job and Rafael Arquim. Andiyan ba sir? Kaway naman dyan, Sir Val. Or Sir Job sa tawag. Hi. Hi, ma'am. Hi. Hello, everyone. Siya ang ating current and yung advisor last year, current SSG advisor. Siya din ay representative nung unang panahon, kayo na lang mag-team coach. Kung kailan, pero kung dyan mo, tignan niya na lang. So, naging SSG representative siya. Hindi kami nagpang-abot niya ni Sir Val. Nung naging also sa Kuway, na siya. Graduate ka na ba nun, sir? So, yun. At ngayon ay, ba't aray ko, ayan. At siya ay faculty member ng CJE. Okay. Malinaw ba yun? Mamaya natin ilalapag ang mga QR code. So, ayan. For room B, lahat ng mga secretary or Senate secretary, kung ang trabaho mo ay taking down notes, writing letters. To be fair, yung writing letters should be known by all. So, I'll just post yung mga, nandun naman yun sa Lincoln Bayani workbook kung paano magsulat ng letter, and I'll also be uploading slide presentation that can, aralin nyo na lang on your own, on your own, and then mag-prompt kayo. But maybe our facilitators can also give a run-through kung ano yung mga requirement natin when we are, halimbawa, mag-letter ka. Pag sinabi mag-letter ka, sana alam na natin yung format, hindi out of this world yung mga format na gagawin natin. So, ganun. Pero yon, going back, kung ang trabaho mo is more on taking down notes, tama ba, Miss Janelle? Yung ba ang magiging focus natin? Yes, Sexitary. Yes, yung Sexitaries daw. Yan ang inyong aaralin. Kasi yun ay isa sa mga unique na ginagawa ng secretary.
na yun. So yun, ang yung facilitator will be Miss Kristen Janelle S. Morales, our queen. Ayan, napakahaba ng kanyang experience as a student leader. So talagang matutulungan niya kayo. And I think yung presentation will be, basta bugs na bugs. So yun, mahabang line of student leadership, and she's also currently a faculty member of the CJE. Yan, okay. So room C, wag na yan, next. Charot lang. Room C will be facilitated by me. Wala kayong choice kasi lagi ko talagang inuupuan ang mga usaping pera. Dahil mukha po akong mukha po akong strict pagdating sa paperwork. Charot lang. So, yon. Turuan ko kayo ng mga, ito medyo kasi, maraming mga particular sa ganon. Merong mga particular na mga protocols when it comes to requesting funds. At medyo mabigat din siya. So pagkasamahin na natin ng treasurer, auditor, at mga finance officer, lahat na may kinalaman sa pera sa inyong CBL. So, yon. Yan, syempre. Kilala nyo naman na ako. Okay na yan. Next. Ayan, room D will be for the internal project managers, external project managers, and business managers. Lahat ng mga trabaho nito, yung mga taga-takbo at taga-hiram. Ayan, pag kayo po ay taga-takbo, taga-hiram, ay kailangan pong dito kayo pumasok. So, ang trabaho nyo is yung nagsisecure logistics. Nagsisecure ng mga venue, ng mga upuan, projector, ayan, nagka-canvas ng mga gamit, ng mga supplier. Yon, ito po, mag-iinventaryo ng ano pa ang mga gamit na meron kayo. Ito po ang inyong papasukan na room. So, facilitator po natin ay napakahusay, Mr. Louis Kentiao, ang ating SSG President ngayong nakaraang school year. Siya din yung external project manager noong 2023-2024. First time niyang mag-SSG. Tapos, boogs! EPM agad siya, tapos inventory niya agad lahat ng mga gamit doon, ganun. So marami kayong matututunan. Siya rin na yung site president, siya pa gumagawa ng mga PubMat doon. Tama ba? O yan. Tapos hindi talaga siya nag-ready ba? Hindi yung nagre-reklamo talaga. Charot lang. Tapos yung pa pala, mayroon pa CS Business Manager. Tama ba? Ano yung CS? As a Computer Studies Business Manager din siya. Nung before siya naging, nung pinagsabay niya yan, mahilig magsabi. Charot lang. So yun, marami kayong matututunan. Good luck po sa mga papasok sa room 9. Sana po ay mahalabas po kayo ng buwan. Uy, charot lang, Emmy. Ayan. Tapos, last, ayan, si Ma'am G. Room E will be for senators, board members, representatives, PRO. Meron ba mga sergeant at arms sa ibang mga org? Para pag sergeant at arms, paano bang ginagawa? May mga escort pa ba sa mga office? Wala naman ang escort tsaka miss, no? Sa roster ng leaders natin. Tama ba? Baka may nagsingit hindi ko sure Pero yon, if your work is dealing with trying to get the pulso, yan, nurse pala, yan. Kung pinupulsuhan, kayong taga-tanong kung ano ang opinion ng mga kasama ninyo, yung primary duty nyo is to represent the bosses of your mga taong bayan. Kayo nagpapasurvey, nagpapapoll, nagko-communicate sa mga tao, then dito kayo papasok sa room na ito. Ang facilitator natin is si Miss. Wow, ang tulido ng gawa pa siya. Si Miss Christy. Hi! Oo, pasensya na po, pasensya na. Oo. Yan. Si Miss Christy, ang ating, mga mayor din pala. May mga mayor ba dito? May mayor ba dito sa loob? O yan, dito si Miss Christy Gunong Bayan. Siya ang Senior Guidance Associate natin this school year. At saka siya din ang OIT, siya ang head ng guidance nung pandemic. Ayan. Sige, so we will be we'll be talking about your role. So, hindi na natin i-discuss yung ibang parts. We'll just get to the meat of our discussion, no? So, know your role, reach your goal,
Alam nyo ba kung kung ano ang role ninyo sa inyong organisasyon? So, mahalaga na alam nyo para hindi nyo, kumbaga hindi na kayo kailangang utusan kasi kusa na kayong gagalaw. Kasi, syempre mga student leader tayo, dapat hindi tayo disusi. Alam yung disusi? Ano yung sabihin ng disusi? Yung kapag mayroong laruan, kailangan pang para lang gumana. Pag hindi mo sinusian, di aandar. So, hindi po tayo ganong uri. Kasi, pag ganun tayo ng ganun, and then, kailangan natin ng leader na mag-uutos sa atin. So, hindi naman tayo ganun. Tayo na yun eh. Wala na tayong maaasahang iba. So, yun. Dahil doon, so, kailangan, alam nyo kung ano yung particular na mga rule na kayo lang or kayo ang ine-expect na gagawa. Ngayon, iba-iba to, depende sa inyong CBL. As far as I'm concerned, lahat ng mga org last year was able to submit lahat naman kayo nakapag-submit ng inyong CBL. Kaya, wala tayong, kaya meron, kung wala kayong kopya, hingan nyo ko. Kung wala na ibigay sa inyo yung mga pinalitan ninyo, hingin nyo sa akin or checkin nyo sa OSAS. Pero, ang point dito, you have to check your CBL so kung ano ba talaga yung in-expect ng organization sa inyo na gagawin ninyo. Okay? So, ito yung mga alam ko lang, based lang dun sa CBL na kaka-edit lamang, kaka-revise lamang ng SSG. So, SSG Executive Council, more or less, medyo ganito din naman ang inyong magiging role. Pero ito, alam na nila yan. Sila nag-revise yan. So, hindi ko na to isa-isahin. Let's just go to ano yung mga usual na ginagawa. So, sa SSG, DSG na lang. Ayan, alam na ng SSG, tama, kung ano yung gagawin. Pero dito sa DSG, usually kayo ang nagko-consolidate. Hindi usually, kayo ang taga-consolidate ng event budget plans based sa allocation ng legislative department. Ang ginagawa nating process, yung mga legislative, aka yung mga board member ninyo, aka ito yung mga tao na humihingi, kumukuha ng pulso ng mga kapwa nyo estudyante sa kung ano yung mga event, activity na gusto nyong mangyari for the school year. Dun sa inyong mapa-department, mapa-org. Yes. So, iba po, yung iba. CGE Auditor. Yan. Okay. Sige. Ayan, meron tayong treasurer. JPF Finance. Okay. Executive ng Bayani. Oo, kailangan nyo pa rin mag-request na sarili nyo. No? Halos lahat. Yan. Sige. Nakasagot na ba lahat? Parang more or less, no? So, dahil dyan, I believe iba-iba yung mga magiging role. Pero siguro yung nature na lang nung inyong gagawin. So, magko-consolidate. Depende. You will be working on a certain budget plan. Hindi nyo pwedeng... Syempre, may advisor naman kayo to guide you kung kaya yung project na gusto ninyo o it's too far-fetched, masyadong mahal. So, and the OSAS will also be there to guide you anyway. And then, ensure responsible spending according to the item list from project managers. So, yung mga project manager nyo, o minsan kayo lang din yun, nag-canvas. Pag nag-canvas kayo, mag-stick lang kayo doon sa budget ninyo. Mga treasurer pala to by the way, hindi pa to auditor. Treasurer, kung ano yung kayo ang mga ingat yaman. At dahil limited talaga yung ating budget, hindi talaga tayo pwede na lavish. Kailangan very mindful tayo kapag tayo ay gagastos. Kung mas makakahanap kayo ng mas murang alternative na mga bagay-bagay, better. You're also in charge of securing receipts for transactions. Sabi dito, except for transport fees, which are documented separately for the auditor. So, sa case ng SSG and DSG, you should have, meron kayong sinusunod diba na form, tama ba? Meron silang maliit na slip na ganon, na kung may manghingi ng resibo, or ng pera, sabihin, mamamalengke, pupunta ng palengke, bibili ng ganitong tela,
kailangan ng 30 pesos, meron binibigay na maliit na slip. Just to, para lang sa integrity ng organization. So, syempre, ayaw natin na tayo ay mababrand na, nangungupit, may kulang. So, maganda na magkaroon na tayo ng magagandang practices when it comes to keeping yung sa treasury natin, sa pagdo-document ng spending natin, para ganon, malinis. Okay ang ating integrity, wala nang question, streamlined yung ating mga processes. And then, the treasurer also works actively with the auditor when it comes to liquidation documentation. So, ang practice, correct me if I'm wrong, SSG, but I think what I've observed sa practice ng SSG is laging magkasama na, magkatandem na yung treasurer and auditor, kahit saan sila mapunta. Hindi ko naman din sure. Pero, they have a very close communication para ma-sure na walang mga nawawalang bagay, walang nawawalang budget. So, yun. Sana yung next natin. Okay. Asan na? Sorry sa dami ng nakabukas na. Ayan. So, auditor ay sa mga org treasurer, medyo parang ganun din mag-consolidate ng budget plan based dun sa allocated budget sa inyo. Kung hindi representative yan, minsan yung advisor yung magsasabi ganito lang ang budget natin. May mga pagkakataon na kailangan nyo mag-raise ng funds para magkaroon. So, paano tayo nagre-raise ng funds? May mga collection, merong mga magpapa-t-shirt, tas lalagyan ng kaunting tubo, o kaya, yun nga, mga fundraising activity, magpapano ng lanyard, tapos maglalagay ng konting markup para yung markup na yon doon kukunin na 5 piso isang estudyante, then you can produce budget. However, we will be doing, basta magpapatawag kami ng meeting with all the representatives para mapag-usapan kung paano talaga yung budget, kung talaga bang kailangan nagko-collect kayo every time, etc., etc. So, this is just the start of a long journey this school year ng training, no? So, you make sure that your funds budget is spent responsibly based sa item list given by project manager. So, may mga times din na dapat questionin din natin kung ano ba, kailangan pa ba talaga to? Pwede bang hindi na ito ang bilhin? Pwede bang may mas murang alternative? So, kailangan may discernment kayo and critical thinking when it comes to spending your budget. And, of course, kagaya kanina, you have to secure receipts sa lahat ng transaction except for transportation fee. But you can also come up with a document na gagamitin nyo para madali na yung inyong pag-record ng mga transportation fee. Ano pa? I-assist ang secretary at auditor sa pag-prepare ng documents na may kinalaman sa liquidation ng fund. So, hindi ibig sabihin, treasurer ako, taga-gastos lang ako. Bahala na si auditor maglista ng lahat ng gastos. Hindi po. So, again, you'd have to be working hand in hand with your auditor every time. That way, mas magaan din yung inyong trabaho, di ba? Ano pa? Other function and duties stated in their respective CBLs. So, yun. Auditor. Auditor would prepare, ayan, kayo nag-verify at nag-create ng liquidation report. So, depende sa pwede nyong gawing practice, yung may mga, alam ko to sila Irish, yan sila Raya, na agad, nililista na agad nila. Kumbaga, gumagastos sila, nagli-liquidate sila on the go para hindi matambak. So, that way, after the event, even, no matter how hectic yung event, nakakapag-liquidate sila agad-agad. And, nababantayan nila, parang may nawawalang resibo. So, alam na agad nila na parang kulang yung budget o parang kulang na yung funds. Actually, baliktad problema na parang sobra. Bakit parang may mali? So, ganon. May magic yung mga kamay niya, yan. Ganon sila ka very mindful when it comes to spending. To the point na parang, bakit parang, dami nating pera. Wala po silang binubulsa doon. Huwag po kayo mag-alala. Pero yon, I hope that we can keep that practice. And, sorry, i-volunteer ko na sila. Kung nahiya kayo lumapit sa akin, bino-volunteer ko na.
si Irish at saka si Raya para tulungan kayo sa inyong mga budgeting sa inyong pagliliquidate. At iyon din yung gagawin natin mamaya, yung sa liquidation, no. Submit liquidation report to the SSG auditor. Ayan, sabi dito, yung DSG kailangan mag-submit ng documentation sa SSG? Yes po. Sino nga dito yung DSG DSG treasurer at auditor. So yun, kailangan yung mag-submit. Para saan to, ma'am? Bakit kailangan pa namin silang yan? No, kasi nga, syempre, dahil sila yung sa umbrella, the same way na you can count on them for help, they're also there to make sure that you are transparent. May transparency. Kasi, at the end of the day, we are all accountable. Hindi sa SSG, kundi sa student body in general. So, ganon, parang tulungan kayo ng SSG to make sure, SSG auditor, to make sure na yung inyong mga liquidation ay nagawa ng maayos, walang kulang na papel, kasi masalimuot nga siyang gawin, no? And of course, for transparency din ang inyong Kasi, mostly ang DSG, ang funds galing sa pondo ng mga estudyante. So, yun. So, kapag ka naman auditor ka ng academic or non-academic student org, syempre kailangan mag-keep ka ng resibo na binibigay ng treasurer, maggagawa ka ng financial statement or ng liquidation report, mag-i-itemize mo to, liquidate yung every activity, update mo kung ilan na, magkano na ang pera ninyo, magkano ang nagastos ninyo sa bawat pagkatapos ng activity. At tignan nyo din yung inyong CBL just to be sure kung mayroon pa kayong mga responsibility na tinalaga sa inyo ng inyong organization. Okay po? So, dahil dyan, ito pasadahan lang natin. Isa sa mga essential din na kailangan ninyo when you are requesting for budget, yan ay magawa ng formal letter. Papasadahan lang natin ito. Ano yung mga type of letter? Kasama na dito yung request, letter of request or request for budget. Ito po ang, huwag na natin itong gawin. Pero ang parts ng business letter, depende. Alam nyo naman na to. Mas maganda pa sa letterhead ng OSAS yung letterhead ng mga org, no? Pero yon, we have your letterhead, your organization's heading, date, inside address, kung kanino ipapa-through, sino yung i-attention ninyo, salutation, body, complimentary close, signature. Signature kasama yung pangalan nung magsisignature. So, mamaya ilalagay natin dito kung kanino nyo isisend yung inyong liquidation report at ang inyong financial report. Yung dito, budget request. Pero ito, kailangan alam nyo kanino i-address yung letter. Depende sa org ninyo, pwedeng mag-iba-iba ng pagsesendan. So, di ba, SSG, alam na nila yan na agad tumamloris yun dun sa administrator natin through the finance officer, noted by Ma'am Kat. So, yun yung OSAS. Si DSG, I think it should be noted not by OSAS, but by your advisor. Sometimes, they also involve the program chair. Kapag hindi same yung program chair at yung advisor. So, ang mangyayari, recommending approval yung ating advisor, tapos noted by nung program chair. Bakit kailangan ganun? Ba't kailangan alam nila? Una sa lahat, funds yung inyong nire-request. Kasi hindi na dumadaan sa akin yung mga budget request ng mga non-academic. Alimbawa, sino ba yung mga JPSME kunwari, or JPIA, parang hindi na dumadaan sa akin yung liquidation mo. Tumadaan ba sa akin? Di ba hindi? Wala akong pinipirmahan. Parang dumidiretso ba agad kay ma'am May JPIA ba dito? Saang bayani yan, ina-approve ko pa siya sa dulo or nino-note ko pa siya sa dulo. So, ganon. I think your advisors naman can correct kung kani-kanino nyo i-address ang inyong mga letter, no? Pero, syempre, dapat wag basta, may I request, ganyan. Lagyan nyo naman dahil sa panahon ngayon ng prompting,
ayusin nyo na lang yung pagpo-prompt nyo kay ChatGPT kung ano mang AI ang gusto nyong gamitin. Pwede naman na yon. Ang akin lang hinihingi ay sana clear yung purpose. Andoon ang important details. Meron akong mga letter na nare-receive before. Minsan walang time, minsan walang venue, minsan walang date pa. Sinabi lang mag-i-event sila o saan, kailan, paano. So, lagi nyo make sure na andun yung 6WH questions. Sagot sa 6WH questions. Who, what, when, where, how, why. So, basta meron kayo nun, you're on the good, okay na yon, right track yon. And then, follow proper format, grammar, hindi naman na siguro problema ang grammar sa panahon ng Grammarly at panahon ng ChatGPT. And we really actually encourage you to make use of your tools. Basta prompt properly at huwag naman lagyan ng mga blanco-blanco. Nilagay doon ni ChatGPT, date. Tapos wala ka nang binago, copy-paste lang. So, I hope hindi na tayo gano'n, no? And then ito mahalaga, yung make copies for all concerned offices and yourself. Tandaan nyo kung ilan, depende rin sa practice, no? Pero, sa akin, kung ilan yung opisina, ganun karami yung kopya. Unless yung opisina ay hindi nag-physical office. Halimbawa, kung sa SSG ko naka-address kay Ma'am Loris, through kay Ma'am Lani, noted ni Ma'am Kat, noted ng president nila, noted ng pirmado ni treasurer, so 5 pirma. Ang rule natin, kung ilan ang pangalan, ganun karami yung copy. Pero pwede din naman na kung ilan yung organization, ganun din yung copy. So, halimbawa, pinagsasama na namin yung copy ni Ma'am Lani at ni Ma'am Loris kasi hindi naman nag-o-office dito si Ma'am Loris, so hindi niya kailangan ng hard copy. Kay Ma'am Lani lang yon. And then, ako, syempre dahil nakahiwalay ako sa finance office, meron din ako sariling copy. Si SHG, dahil yung president, treasurer, same office lang naman, kahit isang copy na lang din sila, kanila. So, 3 kopya. So, sa inyo, halimbawa kung ACES or JPIs, so kung ilan nakapirma doon, kailangan ba, tanungin nyo na lang din, kailangan nyo po ba ng copy? Para din, hindi, para lang medyo makatipid kayo sa papel at saka sa copy mamaya hindi naman nila kailangan. Pero kapag kayo lumabas na ng organisasyon, kayo ay nag-work na, ang practice kung ilan ang pangalan, ganun karami ang kopya, including mga CC, yung mga mga courtesy copy, mga carbon copy, Yan, send the letters timely. Pagdating sa budget request, we need minimum of 2 weeks before the event bago nyo kailanganin. Kung kailangan nyo, let's do the math. Basta gano'n, 2 weeks. As in, kailangan 2 weeks. Kasi medyo hindi mo alam kung ma-approve yan agad. Unless, willing ka magpaluwal. And even if magpaluwal ka, kung hindi yan na-approve, kawawa ka, hindi mo maliliquidate or hindi mo mare-reimburse yung iyong paluwal. So, ulitin natin ilang weeks before the event para ikaw na dapat ikaw ay makapagpasa na ng budget request. Yan. May mga pagkakataon lang na bigla-biglang, halimbawa, may biglang laban. Huwag 2 days. Bawa, laban na after 2 days, mag-request ng budget, medyo negative. Unless talagang, alam mo sa letter, halimbawa, yung nangyari sa tourism, minsan late sila nakakapag-submit ng letter. Nagre-request sila ng ganitong participant. Hindi, okay lang yung 2 days, pero parang you get the idea, less than 2 weeks yung pag-send nila ng letter, kailangan natin ng budget. Minsan yun nakakalusot. Only because, hindi from you, hindi kayo yung nagplano nun In external, yun, context, external organization. Pero pag internal, minimum 2 weeks, kailangan meron na kayong budget. And then, make sure that you have a copy of the documents. Lagi, kahit anong klase ng letter yan. Yan. So, ito yung copy ng ating org chart. This is also included in your Lingkod Bayani workbook which is uploaded sa inyong Google Classroom. So, tingnan natin. So, kung finance officer ang magre-release ng budget ninyo, ang boss, ang mag-approve niyan, administrator. Okay po? So, sa case ninyo, kaya ako to sinama, bawa, kung kayo ay non-academic org, dito kailangan approve ko man lang bago umakyat hindi na natin pinapapirma kay Sir Aguila. Diretso na kay Ma'am Lani dito.
sa finance officer. Ang finance officer kasi hindi dito naka-under ang OSAS. Dito tayo under, ayan o. Andito ang student orgs sa student affairs. So, kailangan approve nito bago umakit kay administrator. Or at least bago i-release ni finance officer. Ganun. So, pag hindi na-approve ni Ma'am Luris, sa case ng OSAS at ng SSG, pag di na-approve ni Ma'am Luris, baka hindi ma-release dito. Sa DSG, paano ang system? Kailangan ma-approve ng inyong, depende eh, kapag heads or deans, ganun. Kailangan noted ng inyong advisor kapag ka DSG. Kapag mga org, kailangan noted ng faculty advisor ninyo at approved ng inyong program chair, if I'm not mistaken. Pero yun nga, magpapatawag tayo ng isang dialogue tungkol dito kasi meron tayong gustong linawin when it comes to the, yung paano nga ba yung magiging new and improved SOP natin pagdating sa pag-request ng budget. Pero for now, ganyan siya. Kailangan ganon. Ang makakasagot more specifically ng inyong budget request will be your advisor. Iga-guide naman kayo. No? Ayan. So, limbawa, kung kayo ay under DEA, UAPSA, kailangan approve ni Architect C before nyo mapadala doon sa finance. Hindi ko sure kung ganon o alam ko, di na dumadaan kay Ma'am Luris eh. Pero we can clarify the protocol all the more since ang assistant head natin si Ma'am Arlene. So, baka mas matulungan niya tayo sa pag-streamline para hindi iba-iba yung protocol per ano. Pero yun nga, hindi kasi dumadaan sa akin yung budget request ng mga program PSG. Ayan, budget proposal, just a run through. Yun nga, it should be send in the request 2 weeks ahead. Release budgets upon approval of the administrator or your program chair. Ganyan. Pero program chair. Meron ba dito makakasagot? Kayo ba paano ba kayo dati, Raya? Nag-treasurer ka ba sa JPIA? Ano lang po yun ma'am. Kapag approve na po na sa yung event, nasa amin na po yung discretion ng paggamit ng budget. Saan kayo kumukhang budget? Sa finance officer lang po namin, ma'am. Sa inyo lang? Ma'am. Wala kayong internal lang po. Ha? Internal arrangement lang po. So, hindi kayo nagre-request kay Ma'am Lani? Hindi po, ma'am. Yun ang gusto nating maging maayos kasi meron kayong fund dyan. Ngayon, hindi pa siya streamlined, so we'll have to call again the treasurers and the auditors once pagka nagawa na natin ang resolution niyang tungkol dun sa budget. Kasi magulo nga talaga. So, dahil magulo pa nga yan, bumalik na lang muna tayo dito sa kung ano na yung meron tayo. Ayan. So, kailangan yun ang purpose of requisition. Bakit kayo nagre-request para saan? Kailan nyo kailangan? Ano yung mga gagastusin nyo? At kung kailan nyo siya kailangan. Requisition of office supplies. Pag requisition of office supplies sa inyo pa rin ba? Ngayon, kayo pa rin ba yung nagre-request, Raya? Sa SSG, ma'am? Oo. Opo, nagre-request pa rin po kami kay Ma'am Lani. Ng mga gamit. O kayo na yung bumibili, di ba? Ano po? Paano lang, ma'am? Budget request lang din po. Oo, yun. Typical lang budget request lang, tapos kami na po mamimili. Yun, sila namimili. Kasi may mga ibang org na pwedeng dumiretso kay Sir. Halimbawa, kay Ang Bayani. Paano ginagawa nyo Ang Bayani? Di ba kapag gamit minsan kay Sir Delada kayo kumukuha? Opo. Ayun. So, may ganun kasi silang option. Mga ink, di ba? Doon kay Sir Delada ng mga. Opo. Ayun. So, may mga meron kayong ganung option. Tapos, iaawa siya dun sa inyong funds. Kung meron kayong funds. So, i-goal nyo na rin, i-take note nyo, magkano ba yung fund na allocated sa inyo? Ano ba yung mga fund na yan? Meron ba kayong funds in the first place? Meron bang iniwan na pondo yung nakaraang administrasyon, yung nakaraang school year na set ng officer sa inyong org? Yun yung mga dapat nyong malaman after this. Ano pa?
Ayan, ito, mga ilang paalaala lamang, no? Una, pro tip na talaga, no? We had to learn this the hard way many times. So, pag nag-order ng pagkain or t-shirt, order only for those who are paid plus 10%. Madaling magdagdag, mahirap magbawas. So, yan yung ating patakaran. Wag i-order. Libawa, meron pong enrolled na 2,000 estudyante. Hindi po natin o-orderan ng t-shirt ang 2,000 estudyante. Pwede po nating orderan ano lang. Kuwari, ang nagbayad na at this point is nasa 500 na. 500 plus 10%. Ganon din, ang medyo crucial lang yung mga maliliit na org, lalo kapag magpapa-t-shirt. Yan, ang hirap. Kasi iba gusto hahabol pa sila ng patahi, umaandar na. O diskartehan nyo kung paano nyo yan gagawin. I also encourage you to ask the assistance of our finance officer sa pagkolekta ng mga funds para hindi kayo mawalan. So, magle-letter lang kayo sa cashier na pwede po ba na dito po sila magbayad para wala po kami dala-dalang pera. Halimbawa, meron kayong ambagan, tagti 300. Lalo yung acquaintance. Yung acquaintance, pinapadaan natin sa cashier. Kasi mahirap yun. Imagine mo, may dala-dala kang 500 per isang student. Ako nga, mawala lang 1,000. Sakit-sakit na nun. 2 bata lang. Paano kung ang dala mo is bayad ng 10 student? 5K? Mawalan ka nun. Ang laking bagay. Gets nyo? So, dagdag nyo yun dyan sa mga tips. Mag-avail kayo ng, magpa-collect kayo sa cashier. Para hindi nyo kailangang maging liable doon sa pera. So, itanong nyo, baka pwede po na, tanong yung advisor nyo kung pwede ba na ang collection, hindi kayo mamongolekta. Kasi nakailang case na kami yan, lalo sa t-shirt. Nangyayari sa t-shirt, mangongolekta yung bata, tapos hindi na nila, basta ganun, kung ano-ano, wala akong particular na sinasabihan na kung sino to pero ilan sa mga scenario is, hindi na nila nakita yung isang naningil. O kaya ay tinakbuhan sila nung nagtatahi. O kaya basta usually ganun. O kaya merong isa nawalan siya ng pera. Kawawa naman yung bata. O kawawa kayo kung kayo yung mawalan. Gets nyo? Yon, hindi naman laging, tinakbo niya. Tapos minsan, ang chismis pa, ginastos nung treasurer. You're just trying to do your job. Tapos, masasabihan kayo na ganun. So, medyo risky, di ba? Kung hindi ko kayo tinatakot, binibigyan ko kayo ng option para less yung risk. Magpasingil kayo sa cashier, lalo pag malaki. Pero kung mga 5 piso, may man nabibili pa ba 5 piso? Parang ala na kasi. So, yun. Ano pa? And then, include some contingency fund. That is not too much. Magdagdag kayo ng item na hindi nyo siya kukurakutin contingency. Halimbawa, may nakakalimutan nyo na maglista ng ganito. So, hindi nyo na-request sa budget nyo ng ganito. May dumating, halimbawa, ni-expect nyo lang na darating na estudyante, 10. Ang dumating 15. O, paano yun? So, ang ginagawa namin, may nakalagay na contingency fund, pero hindi i-release sa inyo yon. Meaning, halimbawa, 10 lang in-expect nyo, 15 ang dumating, meron kayong reserbang pera para sa 5 katao. Nahihingin nyo na lang din sa inyong sa finance officer. Hindi siya agad ibibigay sa'yo kasi hindi pa naman dumadating yung emergency mo. Pero at least, kampante ka na anytime you have extra fund that you can tap. Hindi nyo kailangan maggawa ng panibagong budget request for that. Okay? So, how to address kapag ka SSG kay Miss Loris, administrative officer pa ito na lang. Ayan, na-updated. Ayan, administrative officer pa rin pero dapat administrator na. Yan yung dati niyang title So, kay Ma'am Loris through Ma'am Lani, we'll just meet. I'll just schedule a meeting with you para mapag-usapan yung mga nitty-gritty per org para mas customize yung inyong learning. But for now, ganyan. At least may idea na kayo na may mga pangalan na nakalagay dapat siya. Liquidation naman. O dito sa liquidation, syempre, ayan, liquidation, how to report actual. Yes, how to report actual expenses. Thank you. Talaga napansin mo pa Hindi ko nga napansin Okay, spending and liquidating. So,
Mga bili ni Ma'am Kat, tuna, spend only according to budget requested. Mas, limbawa, ito lang na-request nyo. Tapos, meron kayong kulang yung contingency nyo or wala kayong nalagay na contingency. Ay, naku, gawan nyo ng paraan. Sa limbawa, nag-expect ako ng 5 bisita ko. So, in-orderan ko sila, tig 250 sila sa budget ko. Naging 10. Di hatiin mo, kalahati lang ibili mo dito para magkasya. Pagalingan lang sa diskarte, ganyan. List down the expenses during the event, preparation, and event proper para wala kang maiwan. So, marami na kayong tools ngayon para ma-sure na kayo ay may mga note na kayo sa sa cellphone nyo. Pwede nyo na lagyan niya ng basta i-note nyo kung ano na yung mga nagastos ninyo. Ako, parang nung nakaraan, namili kami, meron kaming Excel. Naka-Excel. Para alam lang namin within budget kung ilan yung bibili na power bank, ilan yung bibili na na hindi kami nag-over budget. Tapos hindi rin sobrang hirap ng tag dito. Yung sobrang daming sobra naman. Always ask for and keep receipts. Magandang practice din na kapag meron kayong resibo, lalo yung mga resibo na nag-fade, yung nagiging guni-guni na lang, yung mga thermal, alam niyo yun, yung mga resibong biglang nagiging white lang. I-photocopy nyo na pagka-receive nyo. Magandang practice yun para kung mabasa man yung original, meron kayong kopya. Okay po. Minsan, OA nun malagyan mo lang ng tape yun, nandun na sa tape yung tinta, wala na dun sa Tapos dahil thermal siya, pag nainitan siya, na plancha siya, patay. Wala ka ng resibo. Yun. And then, actually, dating ginagawa pa namin, kasi dati nag-work ako sa San Miguel. Ang stricto masyado yung dun, yung dahil nga national corporation siya, strict sila when it comes to liquidation ng budget. So, ang ginagawa namin, bukod sa photocopy, humihingi kami doon sa establishment nung talagang written, alam mo yung sinusulat pa nila na resibo. Hindi yung machine generated. So, halimbawa, alam nyo na yung store na to, mahilig silang magbigay ng mga kumukupas na na resibo. Humingi na kayo ng sinusulat. Medyo matagal lang siya. Pero kung malaki yung laman ng item, halimbawa, t-shirt, malamang hindi naman yan machine printed. Pero you get the idea kung yan ay mga umabot na ng 5,000 pataas, mas safe kung magpasulat na lang kayo. Alam niyo ba yon yung sales invoice na written? Hindi siya yung machine generated. Yan, sabihin niyo lang, pwede po humingi ng resibo, yung written po, yung sinulat po. Kasi i-compute ng mga yan, kung ano yung VAT, ganyan. Alam na nila paano yun gawin. Pero yun nga, you just have to wait for them to issue that. Medyo nagtatagal ng konti. Yan, come up with mechanism to document no receipt items. Halimbawa, mga transpo. Ayun, pa-OR po. Ang galing mo. Ayan, pa-OR po. Very BSA ka dyan. Yung ginawa nila, they come up with a mechanism para ma-document sino ang nanghingi ng pera, magkano ang hiningi, at saan po gagamitin. Halimbawa, nanghingi yung business, yung logistics mo, or nanghingi yung business manager, project manager ng 50 pesos, ipapamasahin niya pambili ng papel. Syempre, dahil tricycle yun, wala naman yung resibo, sa kanya ka nalang magpapirma, para lang, meron kayong parang may accountability pa rin at may transparency. Para sa susunod, magagamit nyo rin ang file na yun para pag nag-request kayo ng budget for the next event, alam mo na magkano pamasahin tricycle, alam mo na kung magkano ang papel, meron din kayong record, mas mabilis kayong gumawa ng budget request sa susunod dahil meron kayong existing na mga data at well documented yung inyong mga gastos. Minsan kasi may nakakapagpaluwal lang, hindi na sila nakakapaningil, kawawa din. At least kung meron kayong mga ganong resibo, alam nyo kanino ibabalik kahit makalimutan niya na meron pa siyang pinaluwalan. After event, I prefer pasting the receipts on a bond paper. Pero yung iba ginagawa nila, ini-stapler lang nila together.
Pero ako nga gusto ko yung naka-paste yung receipt sa mga scratch para madali photocopy. Yon. So, you need to fill out a liquidation form and to submit it to the finance officer if sa finance officer kayo nag-request ng pera. So, kanino galing ang pera, doon kayo magbibigay ng liquidation form. So, kung internal ito, kahit sabi mo na internal yan, syempre, ayaw natin na magkaroon kayo ng mga pagkakataon na, ay, ano yan, nang uumit ng pera. Kasi, syempre, masakit yun. Reputation mo nakaano doon, di ba? And, dahil kayo nga ay nagtitrain to become professionals, even outside, once you graduate from Heroes, maganda na makabuo kayo ng mga ganong practice. Yan, kahit na internal yung inyong pera, mag-submit kayo ng liquidation sa inyong advisor. Okay po? So, ito yung, tama ba? Ayan, all other information that you need to know ay nandito naman sa Likod Bayani Workbook. Ito ay, bakit hindi nakiklik, no? Ayan, hindi siya nakiklik. Pero, itong ating workbook na to ay available sa ating ayan, available to sa ating but ano? Share ba? Saan na tayo? Wait lang, huy, nawala. Dapat dito. Basta meron ditong isang, yung tinatawag na Likod Bayani, ayan, workbook. Andito na yung mga, meron diyang mga guide, iba't ibang mga, ano, na makakatulong sa inyo, para sa if you want to know more about saan ba? Yan, ito yung ano, ito yung gagawin nyo. So, treasurers will individually prepare liquidation report during the receipts which will be provided to you by your facilitator, ako, and the auditor will check the respective treasurers liquidation report whether the information in the liquidation form is correct. So, yan. Pero, andito yung, asa na ba? Ayan. Saan na yun? Ensuring data privacy. Ito. Ito, meron dito sa Lingkod Bayani workbook na itsura ng liquidation na ginagamit. More or less, medyo ganito pa rin naman yan. So, I'll give you the copy of this. Ito, I would instruct you to go check your Lingkod Bayani workbook. And I need you to come up with parang gagawa kayo ng template from scratch. If your organization already has an existing liquidation form, then good for you. You're very lucky. Pero, kung wala pa yun, you have to build from scratch. So, yun na yung opportunity nyo ngayon na magtanong dun sa mga naunang officer sa inyo kung meron ba silang existing na mga liquidation form sa Excel. Malinaw ba yon? Kung meron na kang ginagamit na pang ganito. I prefer this format because this is the one that is used by our admin. Ganito itsura. Yung iba, ginagawa na lang nila dahil syempre, ang hirap isulat isa-isa yun. Ginagawa na lang Excel, piniprint. But the same information should still be there. So, liquidation, CA date, CA amount, may mga pagkakataon na more than once kayong nag-CA, nag-cash advance, or nabigyan ng pera. Nireleasean kayo ng budget, halimbawa, unang bugso ng pag-release ng budget, 15,000. Sumunod na bugso, 15 ulit. So, you have a date here kung kailan. So, kayo ba SSG, meron kayong pinapapirma kayo, may mga, ay, hindi pala nakikita. Bakit hindi umaandar yung screen? Joke lang, ito pala dapat ako. Ayan, kita po. Salita ako ng salita, hindi pala kita yung sinishare ko. Sana?
Ayan, ito yung liquidation. Kita po, liquidation report. Ay, liquidation form. Ayan, you will need to build a Google Sheet dito, based dito. Ayan, tama ba? Naku, malapit na yung time. You have 30 minutes to do this. Sige, so ganon. Ibibigay ko to, check nyo yung inyong Lingkod Bayani workbook. Ilalagay ko dito sa ano. Tingnan niya ako, okay lang yung itsura ng ganyan. Lagay ko dito sa inyong in-call messages. Yan. And then, i-upload ko din to sa Google Classroom, pero mamaya ako pa maasikaso. Okay, na-access po ng lahat. Okay ba yung itsura niya sa mobile? O siguro ilalagay ko na lang din sa Google Classroom. Your task is to come up with a liquidation form. Nandoon na, parang gagawa lang kayo ng ganito, but it has to be your own Google Sheet. Gusto ko Google Sheet. Tapos, a few things about using Google Sheet, no? Yan, so you can start with a blank spreadsheet if hindi pa kayo, kung wala pa kayong sarili nyong ginagamit. And then, you need to copy the content of the liquidation form, CA date. So, ita-type nyo yan. Tapos, ibigyan ko kayo ng listahan ng mga resibo and then, i-figure out nyo paano siya ipapasok dyan. Ano yung ORCI o SICI number, yung date, hahanapin nyo yung inyong particulars, yung amount, yan, at remarks. So, I'll be giving you the copy of the workbook. I need you to come up with the liquidation, make a copy of this, and then, mag-separate session na lang siguro tayo kung nahihirapan kayo sa Excel. Pero kailangan yung, for now, dahil limited yung time natin, bibigyan ko kayo ng set na mga resibo and you will have to make a liquidation report. Malinaw po ba yon? Hindi.